Hey, maayong hapon sa tanan. And it's so nice to see all of you, and it's really an opportunity for me to be here. And also I would like to share my wonderful experience in the time that we visited the beautiful country of Tobias and the team that's here with us in Netherlands. I did not really expect that the Lord will open the way for me and for Pastor Landon that we can visit Holland. We really knew the country as Holland before, but I've asked them if they like to be that their country will be called Holland. They said they like to be called the Netherlands. So I am so glad because they are here with us, and this is an answer to our prayers because as we attended the Heart Cry conference there last October last year, it was really a very different experience because also personally I already attended so many seminars and conferences, but there I can really see the purpose and why that conference is being held every year. I think it's twice every year, and it really helps the community of believers in their country, the different churches represented in the conference. And also, we would like to thank the Lord for touching the heart of Aryan Ban. He is the founder and the leader of Heart Cry. And so today we are so glad because this is the first Heart Cry conference here in Cebu City in the Philippines. Let's give the Lord a clap offering. And so I'm so glad that I can speak about spiritual growth and discipleship. And my sermon this afternoon, actually I would like to share a testimony or experience in the church, but the Lord has led me to share to you this sermon. And I entitled my sermon, or the title of our sermon this afternoon is Growing in Grace for God's Glory. And let's open our Bible in our text, 2 Peter chapter 3, verse 18. I will read our text in the NIV. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Shall we pray? Father in heaven, thank you so much, Lord, that today we can hear your message. Lord, continue to speak to us, to each of our hearts. We open our lives to you, Lord God, our hearts, our minds, Lord. Let your will be done, Lord God, in each of us, O God. And thank you so much, Lord, that you will encourage us. You encourage us already, and you will continue to encourage us through your word. In Jesus' name, we pray. Amen. I would like also to share that this particular place here in AS Fortuna is not new to me because before, I spent I think 1991 when I arrived here, and the Lord has led me to Baptist Theological College, and so I graduated in BTC last 1997. So you have an idea already how young am I. And then also we live in Mandawi City because Ninette, my wife, is here. And Ninette is from Mandawi in ML Quezon Street, Magikay, Mandawi City. So almost every day, every week, on those years, I always pass to this street here in AS Fortuna, and right now I can see that it's the same. Traffic lang gihapon, no? Sa Banilad, there is AS Fortuna. But again, I know that our meeting today is not an accident. This is really an opportunity that the Lord has given us. And so, I'm so glad because as pastors and as church leaders here, ingon nga mga alagad sa Ginoo, I know nga ang atong tinguha mga igsuon nga kita magkinabuhi nga magtubo kita sa atong espirituhanong kinabuhi. Amen? Our life here on earth is and should or must be a journey of spiritual growth and discipleship. Tubo ta sa atong espirituhanong kinabuhi unya atong tumanon pod ang sugo sa Ginoo nga mag-disciple ta.
ug mao na siyang paagi mga igsoon nga ang gospel ning abot sa atong nasod dinhi sa atong lugar tungod sa mga anak sa Dios nga matinumanon nga nagwali sa maayong balita. And just a while ago, I'm so blessed to hear testimony of Pastor Jason tungod kay nakita nako giunsa gyud sa Ginoo paggamit siya og ang atong ministry po ng church nga i-reach out niya ang mga kabatan-unan pinagi sa iyahang skill sa pagtudlo og basketball. And it is really my desire also in our place there in Barangay Dulho, Fatima. That's where our church is located, Cebu Bible Church. And we have so many slums there. Daghang kay mga batan-on dito nga magduwa sa mga gyms, sa mga basketball courts. And na balik ang akong connection ni Pastor Jason nga nindot kaayo nga atong ma-follow up or ato ang mahimuan og basketball clinic ang among lugar dito. So muna nga one of these days I will be contacting him and we will plan, and I also encourage you to also reach out to Pastor Jason because mao na ang iyang ministry ug nindot kaayo tungod kay dili dako gasto, dili kinahanglan unsay mo i-prepare. Ang imo ra gyud is imo ra gyung adtuon ang gym, adto maghimo og clinic sa basketball. Why problema kinsay mo attend kay ang mga bata nato kabalo gyud ta bisan asa. Ang Pilipinas well known gyud mga igsoon nga bisag asa nga corner naagyoy ring, no? Bisag nakilid sa dalan, delikado kayo mag-basketball diha sa mga corner sa kadalanan. And so I am sharing this because this book really bless us as a church. Spiritual growth book nga gisulat ni Aryan Ban, no, together with Maritz, and we are using this now. I think last July nagsugod mi sa among small groups. Last year December akong gisugdan ang atong mga leaders sa church, ang mga volunteers, atong mga staff. Ako silang gigather as one group, nya ako silang gitudluan ani. Because this book, as you can see, ang iyahang structure is Bible study siya. So Bible study 1, 2, 3, 4, 5. I think pila ni ka Bible study diri. Dugay gini mahurot. Bible study 23. And then akong gi-encourage mo nga kung inyo ning gamiton dili paspas. Wa magpasabot nga Bible study 1 setting, no. Pwede Bible study 1 month, depende. Kay daghan man kayo na diri mga scriptures nga inyohang tagsa og basa unya inyong tun-an, inyo gong id-iron ba inyo gyung usapon, inyo gyung namnamon. Nindot ni magbinisaya ta kay gaina murag nga nagsunggo-sunggo kita gaina, no. So if you have a Dutch friend beside you there, you can just interpret what I'm saying. Si Nahom naman diha. So you can interpret. And si Tobias na aderito pad. So mao ni siya mga igsuon among gigamit sa church. Unya nahuman na mo ang 5 Bible study. December, January, February, March, April, May, June. Dugay kayo nahuman. 5 ra ka Bible study. Pero amog yung giid-id. Unya, pag July, ako silang gi-encourage nga magsugod na mo og tudlo sa inyong kaugalingon nga small group. So, mauna na ang among gibuhat karon sa church. And many of us, we are doing our small group right after our Sunday service. Kaya daghan sa among mga members sa church or mga attenders sa church nga available ra sila Sunday. Bahalag maabtag hapon, bahalag way paniud to, mag-small group sila. And that's good. Kay ang uban gi-assign nila sa other days in weekdays. So pwede sad. So excuse me, mao na among gibuhat karon sa church. And then personally, ako apong na-learn mga igsuon nga ingon nga mga Kristohanon, importante kaayo nga founded kita sa pulong sa Ginoo. And these Bible studies are very foundational, very basic. Namagit si Pastor Jason, Pastor, permiti kang gamiton. Ang basketball, dili ka ma-masters basketball kung wala kay taro nga kanang foundation. Saan ni mo pag-dribble sa bola, saan ni mo pag-layup kung wala may sakto ang imong training. Ug maupod sa atong espirituhanong kinabuhi. Dili ta pwedeng mo shortcut, dili ta pwedeng mo adto dayon sa discipleship unya wala ta ma-disciple. Wala ta matudlui.
Wala ta makahibalo sa mga foundational beliefs and doctrines and teachings diha sa pulong sa Ginoo. And so the Apostle Peter, as we have read a while ago, encourages us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And whatever achievements we have or whatever successes nga ato ang ma-experience mga igsoon, kinahanglan ang naastong unahon na it is all for the glory of God. Amen? Kay usahay ang tendency na to ingon nga mga tao, ang pagdaig sa mga tao, mga igsoon, atong madawat sa atong kaugalingon niya, malimot tag-uli sa Ginoo. Ako, kitang tanan din mga igsoon, kung wala ang Ginoo, gitay kapuslanan. Bisag unsa pa siguro ta ka bright, bisag unsa pa ta kadato, kabalo na magyud ta. Maimo ang tanan nining kalibutana, pero kung wala nimo maangkon ang Ginoo, kawang ang imong kinabuhi. Di ba mga igsoon mo na nga dalaygon kay Ginoo nining hapuna, nining atong conference nga gihimo. Tungod kay karon na enlightened ta nga importante day kaayo ang pagtubo spiritually. And it can only happen if we really have the true, ang atong theme sa ato ang conference, the heart of the true disciple. Kitang tanan din mga igsoon, ganahan ta mo sunod ni Jesus. Ganahan tang tawgon nga mga followers ni Jesus. Pero mao na mga igsoon, nagtangag na siya og dako kayo nga responsibilidad sa atong kaugalingon. And today, this afternoon, we'll explore how to cultivate and develop a life rooted in Christ so that we can grow and we can thrive in our faith and our life will have its purpose. First, atong tan-awon mga igsoon kining gitawag og the foundation of spiritual growth. Unsa may pundasyon sa espirituhanon nga pagtubo. Ang tubag simple kaayo, salvation. Imposible kaayo nga mo-grow ka spiritually unya wa pa ka maluwas. Kita ba mo tao nga makayon ka mature naman kay ninyo wa maluwas. Posible kay na mga igsoon. So kinanglan una sa tanan ang kaluwasan ma-experience usa ka tawo. Unya usahay mura tag mabungog aning gospel kay sige la nato giwali, ang mga tawo pod sige la makadungog sa maayong balita. Pero nalimot ta nga ang conversion, ang pagbag-o sa usa ka tawo nga ang tawo makasabot sa gospel, trabaho na sa Ginoo. Pinaagi sa balang espiritu. Usahay maningkamo ta murag tanan ato nagyong himuon ba? Bisag unsa nalay atong mga buhaton, ninduto na to ang atong programa, nindot kay ang pagwali unya ini kahuman. Walay mahitabo nga kaluwasan sa kalag sa mga tawo. Tako na kay gasto, ang nagwali layo kay gigikanan mga igsoon. Pero wa kita kakita og kaluwasan sa kinabuhi sa mga tao nganuman. Kay ang trabaho sa pag-usab sa tao, trabaho na sa balang espiritu. And that's why again this is a realization that it is not all about us. It is not all about our programs, it is not all about our discipleship, or it is not all about what we are doing. It is all about Jesus. It is all about God that is working. Sugod sa atong kaugalingon, magsugod man sa atong kaugalingon mga igsoon. Unya before ta mahimong effective ngadto sa uban. So the foundation of spiritual growth, salvation. And then mangutana ta, what is salvation? Sayo naman ni kayong pangutanaha. Unsa man ang kaluwasan? Bisag inyo pa ng piyungan, di ba? Matubag ninyo, no? What must I do to be saved? Mauni pangutana sa Philippian jailer sa Acts 16. Nganong nakapangutana man ang Philippian jailer ani mga igsoon, tungod kay nakita niya unsa ka maayo si Pablo ug si Silas. Nakita niya nga kini si Pablo ug si Silas mga Kristohanon. Nakita niya nga si Pablo ug si Silas mga alagad sa Dios. Mauna nga natandog ang iyang kasing-kasing kay imagine dako kayong linog, kusog kayong linog, nangaabli ang mga pultahan sa prisuhan.
ug nagtuo ang Philippian jailer nga ang tanang piniriso nanaga na. Unya siya may nagbantay atong panahon na iya man tong duty. Ug naaman sa ilahang balaod, bisan sa ato siguro naapod. Nga kung imuhang duty nya makalaya sa mga piniriso, piti gyud ka. Sabi si Duterte ang presidente. Di ba? So ang bubuhat sa Philippian jailer, maghikog na unta siya, pero unsa ingon ni Pablo ni Silas, ayaw nagbuhata, naarami tanan. Tungod sa ilahang nindot nga example, tungod sa gipakita nila nga kausaban silang kinabuhi, nga wa sila manglayas, wala nila gitik ang opportunity. Kita pa to? O ako pa to? Wa na, ay. Una kong mudagan sa gawas. Ambot ka, ikaw. Minsan ka, parehas sa pastor. Mauna mga igsoon nga kaning atong kinabuhi, mauna pinakasipa nga wali sa mayong balita. Yes, maayo man ang i-explain na to pagtarong ng mayong balita, pero kining atong kinabuhi, mao gini makita dayon sa tao, ug mao ni maka-open sa tao nganong maminaw silang tarong sa imong isulti. And so salvation is our new birth in Christ. And this is very basic. Naana diri sa atong spiritual growth book. In John chapter 3 verse 3, Jesus said, "Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So importante kaayo mga igsoon nga ma-born again ta. Okay? Mungutan na ko nimong tupad, born again na ka? Abi ninyo mga igsoon ang mga tagagawas, mahadlok sila sa word nga born again, kaya abi nila ba kanang lahi nga tinuuhan, o niya kanang grupo, niya murag kulto. Pero karon kita nga nanasulod sa pamilyas Ginoo, atong nakita nga mauni ang number 1 pinaka-importante nga requirement nga makaadto kag langit. Makakita, di lang makakita, makasulod. Sugot ka, pakiton ra ka. Mura kag si Moses nga gipakita ras promised land. Unya wa kasulod. Di ba? So mo na mga igsoon nga importante kayo nga basic ini ha. Sigurado na tang luwas ta. Kay base unya pangutan-on ta mo sigurado na bakang luwas kami ka murag dili man, usahay sigurado ko say dili. Ay okay. Kita goy mulid nila nga tus langit unya kita mismo wa ta kay bawo nga sigurado na bata. Mao nag naay magwali ninyo nya magisgot og langit, pangutan-a sila, sigurado na kamo ato kag langit. May ganig dili pa. Way tumong ang imo pag-ari nako. Kaya nga kung gipangita ang sigurado nga dalan paingon sa langit. Salvation is not self-improvement. Usay ang mga tawo magtuo nga nabag-o na sila kay murag ning improve ang ilang kinabuhi. Pero again mga igsoon kanang kaluwasan, trabaho na sa balang espiritu. Grabe na nga milagro ba nga. Di nimo masabtan na. Murag hangin nga mohoros ba nga di ka kabalo ba unsay nahitabo? Asagikan ingon ana ang power sa Ginoo. Ang importante ra gyud nga ang pulong sa Ginoo masabtan sa tao. Kay anha mulihok ang gahom sa Dios sa kaluwasan. So salvation is not self-improvement but a divine transformation. Ingon diha sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hallelujah. And then ikaduha, salvation is by grace. Kana importante gina. It is by grace, not works. Dili pod faith plus works. It is only through faith alone, by grace alone. In Christ alone, for His glory alone. We don't earn salvation, it's a gift. Amen? Regalo na sa Ginoo. Ganiha, sa among sharing, sa among small group, ingon si pastor, kitang mga pastors, regalo bita sa Ginoo sa simbahan. Yun po ko, amen. Di ba? Pero usahay, ang simbahan, mura magwala ka kitag regalo. Sikaan man ng pastor, sikaran pa. Mauna na ako'y pastor ng Amigos Negros, ingon siya.
ang pastor kuno kinahanglan ka mao kuno tang mo kuan sa mga tao kay sa simbahan kuno na idaw ka klase nga mga membro. Na membro nga karniro gyud, napoy membro nga mura kuno kabayo. Una nangutana ko niya asa man mabasa pastor siya wala komedya ra ni. Kay kanang kabayo kuno nindot na og mao na imuhang mapaamo na nimo kay masakyan nimo dali ka kaabot sa imong na kay project dali kay mahuman kay kabayo ko na. Di ba? Ang karnero hinay man kinamdagan. Pero mao lagi na og di na pug ka mauyunan sa kabayo, pwede kang patiran. Hawa gi ka simbahan. Paita gyud. Kasulay mo ana sa inyong simbahan? Kasulay ko ana. Our journey in our discipleship and spiritual growth begins by surrendering our lives to Christ. And we need to acknowledge that Jesus is not only our Savior, but He is our Lord. And there are so many people that they only want Jesus as their Savior. Pero di sila ganahan nga si Jesus mahimo nilang Lord. And I think many of us Christians, wala gid na totally gisurrender ang atong kinabuhi sa Ginoo. We are still in control of our lives. Ug mao nay rason nganong dili ta epektibo. Kung nagtubo maganita hinay, we are ineffective and we are unproductive. Why? Because we live as compromisers. We live as mediocres. We are not mature. We are not spiritual. We are carnal. Or we are worldly. Motaingon ni Brother Tobias Gaina, there are many Christians today that their one foot is on the Lord and the other foot is in the world. Dili na pwede mga igsoon. Ug mao nay rason nganong purting lisura gyud ang simbahan makatubo. Hangtod nga kay di man makatubo, mutubo na lang through multiplication. Gaaway naman di na magbahin, di ba mao man ay mga cause sa church divisions. Kay nag-away na. So in Romans 10 verse 9 to 10 it's very clear. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. In verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So gikan sa atong kasing-kasing, or gikan sa atong unahuna, padulong sa atong kasing-kasing, mao na mga igsoon ang atong pagtuo sa Ginoo. Apil ang pagdawat o ang atong pag-surrender sa atong tibuok kinabuhi ngadto sa Ginoo. And let us try to reflect in our lives. Let's examine ourselves. Are we really rooted in Christ? Are we really saved? Are we really connected with God through Jesus Christ? If not, then today is the day of salvation. We need to confess that we need it, and we need to acknowledge that we need Jesus as our Lord and Savior. Second, atong tan-awon diri mga igsoon ang process sa spiritual growth. The process of spiritual growth is discipleship. So, humanta maluwas, humanta makasabot sa kamatuoran, anha din magsugod ang gitawag og discipleship. What is discipleship? In Matthew 28 verse 19 to 20, it's a very common verse. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kabalo na taning mga igsoon nga ang pinaka-command gyud sa Ginoo diri, ang pinaka-verb gyud diri is kaning gitawag og making disciples. Kanang going part na sa imong
himo og disipulo. Dili man ka makahimo og disciples kung di ka mo lakaw. Dili ka mo sakripisyo. Dili ka mo gawas. Ang gisugo sa Ginoo nato nga mogawas ta. Wala ta suguan sa Ginoo nga mga tawo tawgon nato sa gawas pasudlon nato diri. Di man na sila mosulod. Di ba? Gi-invite nimo sila pasudlon dili. Di na sila ganahan mosulod kay masangit man na ilang mga sungay sa pultahan. Kita mo'y mogawas ngadto nila. Go and make disciples. Unya itudlo nato nila ang tanang gitudlo sa Ginoo nga hinato. Mao nang kinahanglan kita gi-disciple. Nitubo ta spiritually, nagtuon ta sa atong kaugalingon na nagtudlo nato. It is not God's will for a Christian to be alone. There's no lone Christian. We need all of us. I need you, you need me. We need our fellow believers. Mao na importante kay mga igsoon nga na-equip ta sa atong simbahan, na nag-disciple nato, ug mao na rason nga nung naningkamot yung ko mga igsoon nga magamit ni, daghan naman tag mga discipleship nga mga materials, di ba? Pero kani ganahan kay ko tungod kay unique kaayo karon pa ko nakasuway material nga ang author Dutch. Usually mga Amerikano man gid ang atong mga materials, di ba? Pero kani nindot kayo kay very basic, very simple. Pwede imong dungagan, imo siyang imo lang ni siyang himuon nga help. Pero ang atog yung main text, kabalo naman ta ang Bible gyud. Okay? Then kani siya tabang lang ni. Ug napa mo ilaay mga materials idugang ni. So mo na mga igsoon ang purpose ani. And it is very effective. Later, two of my leaders sa simbahan mo share sa ilahang mga testimony with regard sa atong discipleship nga gibuhat. Discipleship is lifelong or lifetime learning. Mao ni ang angay natong ma-realize mga igsoon nga ang pagtuon sa pulong sa Ginoo wala ni katapusan. Okay? Bisag unsa pa imong degree, bisan unsa pa ka nahumanan nimong masteral, na doktor na ka, walay katapusan ang atong learning. It's a lifetime experience. Requiring, number 1, very basic prayer, pag-ampo. 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Pray without ceasing. Number 2, word. So prayer, then ang pulong sa Ginoo. Na diri mga igsoon, tudloan ta unsaon nga mahimong meaningful ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, sa atong quiet time. We need prayer, we need the Word of God. Ang pag-ampo mo na siyang exhaling. Ang pagbasa sa Biblia mo na atong inhaling. So mo na atong gininhawa mga igsoon, pag-ampo o ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kay kung wala na nimo buhata regularly, lisod kaayo ang gitawag og spiritual growth. Og labaw nga lisod nga mag-disciple ka. Kay unsa may imong itudlo sa imong mente or sa imong gi-disciple kung wala ka mapuno sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ka mao po imong mapasa didto. Kung unsa ka maliwat pud siya nimo. Okay? No na kinahanglan maliwat kita sa Ginoo. Colossians 3:16, it's clear, let the word of Christ dwell in you richly. Puno, abunansya, mabungahon ang imuhang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo, muawas ang pulong sa Dios diya sa imong kinabuhi. And number 3, we need church, community. So prayer, word, and then community. Natay small group. Kay lisod kay mga igsoon kung big parehaan dili ta ka interact. Pero kung small group, it's easy to interact. It's easy to share our heart. It's easy to share our burden. It's easy to ask prayer because naa ka sa small group. Kinsan nyo diri nga naa sa small group sa inyong mga churches? Na may mga cell group, praise God. So Hebrews 10 verse 24 to 25, spur one another to love and to do good deeds. And then lain pag yun nga paagi mga igsoon nga atong buhaton, we need to renew our mind. In Romans 12 verse 2, be transformed by the renewal of your mind. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
And in that, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Replace worldly patterns with God's truth. Mga igsoon, ang kalibutan parehas sa sapa, nga kusog kayo ang current. Kung dili ka lig-on sa imong kinabuhing Kristohanon, madala ka asa ang agos sa tubig. And it's really hard to go against the current. Naamoy word nga trend, unsay trend ron? Madala ka sa trend, di ba? Unsay uso? Magbantay ta ana. Magbantay ta ana unsay trend, unsay uso. And then we can also see the Holy Spirit's role in our discipleship. The Holy Spirit, as I have said, guides and empowers us. In John 14:26, nagingon dihan pulo sa Ginoo, the Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things. Mao na mga igsoon nga kung seryoso ka nga magtuon ining pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu nga naa nimo na anak ko, seryoso kaayo nga mutudlo nato sa tanan nga kamatuoran nga naa dinhi. So you are blessed if you experience training in the Bible school. Lipay kay ko nga naatay IBI sa Toledo City. Kay dako kay nagtabang mga igsoon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Yes, tinuod na nga ang Holy Spirit mao i-teacher nato. Pero lahi gyud kung naay magtudlo nato. Kay ilaha pud nang gitun-an. Isod kay mag-self-study rata. Nanarabatas panahon nga tanan natong gustong matun-an nara sa inyong kamot. Inyo ran tan-awon din, i-Google din na ninyo. Do it yourself. Build your own dreams. Do it yourself. The Holy Spirit will teach you all things. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit is love. So it's singular. Pero naay siyam kabok diri. Ang buti pasabutan ng mga igsoon kanang gugma nga bunga sa balang espiritu mao na siya pinaka-importante o pinaka-bugat gyud. Kay kanang uban nga mosunod importante man na pero magsugod na siya sa gugma. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Mao na ang atoa karong pagkinabuhi mga igsoon mo na atong pagampo kanunay nga mapuno ta sa gugma sa Dios. Kay mao na siya hinungdan nganong dili na importante ang atong kaugalingon. Ang importante na nato ang uban. Dili na importante kinsa insakto. Bahalag sakto ta, bahalag kitay sayo basta sila importante ang uban na dili na ikaw. Wala may away, di ba? Kung naani mo ang gugma gyud, naani mo ang bunga sa balang espiritu, wala may away. Walay simbahan nga magbahin. Walay pastor nga sikaran. Walay mga membro nga mahiubos. Or mahiubos man pero tungod kay hamtong na, dili mo kos nga mangluod unya mohawa. Kapoy be kayong simbahan, perti nimong hago niya, maginahinay lag hawa ang mga membro kay nang luod. Nahiubos. Kunya mobalhin sila lain simbahan kay nangita sa simbahan nga way problema. Makakita sila. Ang simbahan nga perfect kay ilang gisudlan di na perfect kay nisulod naman sila. Kinihawa sila nimo problemado to sila nisod sa way problema sa simbahan. Nagproblema na inon dito. Mao bitaw na nga one of the church etiquette kitang pastor kung makahibalo ta nga kining nagsimba ron sa tong simbahan aras duol. Istoryaho na tong pastor dito. Sa inungdan ani pastor. Ay may gani kining simba na diri. Nindot kay na bahala na to sila dito. Ayaw kay kitang tanan kauban ra man ta, di ba? Amen? And that's the reason why we have ministerial association. And it's sad nga makadungog tag testimony nga di nataganahan mo appeal og ministerial association kay imbes mo atenta, ma-encourage sa, ma-discourage sa mahinuon ta. Kaya nag-abot ito, ang isgutan, pila kabuk membro nimo, pila na itaits nimo. Di ba? Dili man na mo yung topic unta dito. Ang topic unta dito ka na makadasig na to. Amen? So, bless kay ko sa pinamungahan,
Aluginsan, Ministerial Association. Kay grabe ang ilang banding, grabe ang ilang pagtinabangay niya. Ana sila IBI. Ngin ana unta diri pod sa Cebu City. Amen, Pastor? So importante kaayo, let us commit to daily prayer, brothers and sisters. Magmainampuon kita. Seryosohon na to ang pagtuon sa pulong sa Ginoo niya. Naagyod ang ato ang pag-inubanay, magsandurutay kita, magtigom ta, magdinasigay ta. Ikatulo, atong tan-awon diri mga igsoon say goal sa spiritual growth. The goal of spiritual growth is Christ-likeness. Kana, muna pinakanindot. Christ-likeness, mahisama ta, mapariha ta ni Kristo Jesus sa iyahang panagway, sa iyang image. The idea that becoming like Christ involves outward or physical appearance is a false teaching. Na ako'y nahibawan nga pagtulunan ron, kaila po kus pastor, gitudlo niya sa mga membro nga kita kuno tanan, inig-adto na to sa langit, mapariha ang atong naong ni Jesus. Puting kuyawa. Nya kamong mga babae, inig-abot nyo sa langit, dili na mo babae, malalaki na mo kay mapariha mo ni Jesus. Asa makamangitaan nga klases pagtulunan? Giliteral niya pag-ayo ng Christ-likeness. Di ba? And you know what happened? Nganong nayunana ang pagtulunan? Tungod kay naay nagtudlo sa mga pastor na deceive po siya. Okay? And that's why it is very important that you really study the Bible. And you need to pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit will really guide you into all the truth. Kay kung dili ka magihan sa balang espiritu, mga igsoon kuyaw kaayo ning pagtuon sa Biblia pod. Unya usahay maglibog ka aning mga kulto kay ang ilang mga membro maalamon pero nganong na-deceive sila. Nganong nabutaan sila. Sa una insakto sila pero karon na-deceive, nasayop na. Again, praise God, naatay Bible School. And actually, ang atong mga bisita from the Netherlands, I think si Tobias, nakasulay siya sa Bible School, napod sila Frosine, Sharon, Nadina, mga Bible School student sila part-time. Si Tobias full-time. They are also full-time. Okay, so full-time sila. So dako kay tabang mga igsoon nga naa gitay opportunity nga maka-eskwela, pero kung dili po tatagag higayon sa Ginoo nga maka-eskwela inana nga mga training, then dili na abot pasabot nga inferior ka, no. Because if you are really serious in studying the Word of God, the Word or the Holy Spirit will really guide you into all the truth. Kaya katong mga disciples sa Ginoo, wala man to mag-Bible school, di ba? Si Pedro, si Juan, si Santiago, o katora si Pablo, okay, pwede. Nagtuon siya sa Old Testament, being a Pharisee, bright siya, mura siya abogado, pero majority nila, ordinaryo lang ang mga tao. Pero nganong grabe ang ilahang knowledge sa pulong sa Ginoo. Tungod kay, for sure, kauban nila ang Ginoo. Pero bisan pa mga igsoon, bisag karon wala si Jesus physically, but Jesus have promised nga kung mawala siya, moadto na siya sa langit, mobalik siya, magpadala siya glain puli niya, ug mao na ang Holy Spirit. Are you aware that the Holy Spirit is in you? Amen. Ato palakpakan na Ginoo mga igsoon. Grabe na tong Holy Spirit. Mao bitaw na nga ako personally di ko motuo nga naay Christian nga ma-demon possess. Naani mong Holy Spirit unsa pagsulod sa evil spirit? Na. Wa na iluna. Okupado na ang imong kasing-kasing. Amen? Mao na, pero ana-ana ka, wa kay klaro, pwede kang sudlon, kay wa man gyud ka tinuod nga naluwas. Pero kung gisilyuhan na ka sa balang espiritu, wala na. Iya na kas Ginoo. Ang imo na lang is, gamito nimo ang tanan nga gihatag sa Dios. Kumpleto naman ning Bible. 66 books. Nabasa na nimo ning 66 books? Nabasa naman ako na, kay lukso-lukso man, pastor. Aron nga maklaro, idira na lang na, Genesis to Revelation, di ba? In 1 year, pwede.
Kani, mastiro na to ning Bible. Naani na to. Grabe ni mga igsoon. Grabe na to kadato. Pulong nis Ginoo. Sa ubang mga nasod, wala sila Biblia. Gatago-tago sila. Panggisiyon, ganin nila mga pages dito. Kaya ron makita nang usa ka page, at least napay na bilin ng mga pages, ilang iapod-apod sa mga membro. Kita dire, nang hinubra atong Bible. Natay Bible pambalay, natay Bible pang sakyanan, natay Bible pang simbahan. Grabe kayo. Og mabilin ang Bible, dili ra balikon. Way mangawat atong Bible. Og ang cellphone mabilin, up. Purti, biyaan tanan kaya cellphone nabili. Pero ang Bible, meron, sunod simana na lang na Nya, ang sa may tunani mo, naamo ko'y daghang Bible sa balay. Pero dito sa China, dito sa Iran, kanang mga lugar, way mga Bible dito. Mao na, makakupot sila usa ka page, memorization dayon nila. Grabe ang ilang kauhaw mga igsoon. Grabe ang ilang gutom sa pulong sa Ginoo. Kita? Baliwala ra. Di ba? So muna kani awakening ni nato ba, enlightening ni siya tungod kay usahay kung naa nato, dili nato makit-an ang importansya. Pero pangimbarguhon ko na tanan yung Bible, di ba? Makaingon mo, look, ibalik na Pastor V. Muna nga tungod kay naa nato usahay walay importansya. Dinanglan ato ang i-value ang pulong sa Dios. Ato ang i-value mga igsoon. As bishops, as elders, as pastors, we need to rightly divide the word of truth. In 2 Timothy 2:15, sa King James Version, ingon diha, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly interpreting the word of truth. Muna, gamit kay mga igsoon daghang kang version sa Bible. Kung wala ka maka-eskwela sa Bible School, kaya ito sa Bible School nindot na dito'y language study, ang New Testament Greek man, ang Old Testament Hebrew. Kato kong gisulti gayon na bishop, elder, pastor. Abi ninyo mga igsoon, it is synonyms. Parihara na. Bishop, elder, pastor, overseer, episcopal, it comes from the Greek word episkopos. Nga kung dili ta mahibaloan usay magtuota nga lahi ng bishop, kanang bishop taas gina kay under niya na si mga pastors. Di ba? Pero kung inyong tun-an na parihara na sila tanan. Bishop, pastor, elder, overseer, shepherd. Muna mga igsoon, ako dili man ingos pag-unsa pero si Jesus Christ, ang atong perfect example, nangingon siya, I came not to be served, but to serve. And we say that we are followers of Jesus. Mauba po ang ato ang desire nga naata, aron nga mag-alaga, dili ta alagaron. Usahay ning ubang pastor, mahiubos, kay ito agi palingkod sa likod. Usahay, ang ubang pastor masuko, kay wala sila tawgag bishop. Usahay ang ubang pastor masuko kay ang tawag sa ila tor. Lain sa kay ng tor, oy. So pwede pass. So muna murag life bati man sa nang tor, pass pwede. Kanang pass murag na uso na dito sa Mindanao or nauso na sa Dumaguete, pero diri Cebu pastor man gyud ta, no? Pero nauso ginang mga minugbo ba kay tungod sa text siguro, no? Ang okay kay na lang. Madugay, wa nagi kay makita unsa ka nagi message ani. Blanco na gyud. So murag kinalang kag prophet ba, magtag-an na lang ka. So again mga igsoon, dili mo matter ang atong title. Amen? Whatever position, whatever authority, whatever title we have, wala man na tanan kay ingon ang Ginoo naata aron mag-alaga dili ta alagaron. Ayaw no sundan ng uban nga ang pinaka-lindot nga portion imuha kay pastor ka, no? Bahala, wa na'y nabili nimo. Mao na'y pagtinuod nga pagserbisyo mga igsoon. To be Christ-like means to be conformed to Christ's image. It is undergoing a transformation that makes us like Jesus in our thoughts, in our character, and in our actions.
So mo na siya meaning sa Christ likeness. Dili nga maparehatan niyag naong. It's a process of spiritual growth where we are reborn, or we are as reborn believers through the power of the Holy Spirit progressively become more like Jesus. We are progressively becoming more like Jesus, I hope. We are growing every day, and we are becoming more like Jesus. In our thoughts, in our words, in our actions, in our desires. God's ultimate goal is to shape us into His Son's likeness. Romans 8:29, predestined to be conformed to the image of Christ. In Philippians 3, verse 12 to 14, the Apostle Paul pursued this very passionately. Ingon siya, I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Si Pablo, gani mga igsoon, wala pa siya mahuman. Wala pa siya makumplito, wala pa siya ma-perfect. Ug mao nang iyang gipursige siyang kinabuhi. Nga makupta niya ang mga saad sa Dios ug makumplito ang iyang pagkahisama sa Ginoo. We are all going towards that direction. Our goal is to finish the race. Amen? And our goal is to see Jesus Christ. Amen? And our goal is to be Christ, to be like Him. Christ likeness. Ingon si Paul, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and staring toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ug tanaw na to ang context ani sa verse 10, ingon si Paul, ang iyag yung goal sa iyang kinabuhi is, ingon siya, I want to know Christ. And that should be also our desire, to know Him, to know more about Him, to know the power of His resurrection, and we can also participate in His sufferings. Sufferings is part of our following in Jesus. Mga igsoon, dili mo anging matingala nga nung naglisod-lisod ta. Dili mo anging matingala nga nung gipersecute ta. Dili mo anging matingala nga nung porting paita ang atong Kristohanong kinabuhi. Tungod kay, mao na gingon sa pulong sa Ginoo, we will participate in His sufferings and becoming like Him. Take note. And are you ready for this? Becoming like Him in His death. Are you willing to give your life in following Jesus? Andam ba mong mamatay tungod sa inyong pagsunod sa Ginoo? Ha? Mura mo gahuna-huna, andam baka ko. Andam baka ko ani no? Kay diri sa atong nasod, nindot man kay ang atong Kristohanong kinabuhi diri, wala matagi panglutos diri. Pero dito sa ubang nasod, gipang putlag ulo. Kabasa mo sa mga nyo sa Nigeria, sudlon ang ilang simbahan, pamatyon sila tanan, rapiduhon sila, pusilon sila, pangtigbason sila. Mao na tinuod nga pagsunod sa Ginoo. Kita diri anindot kay ta diri nangalagad sa Ginoo. Ang uban nato mangandoy tang moadto atong lugar, andam ka. Diri gani sa atong lugar magulaw-ulaw pa mangani ka, maghadlok-hadlok mangani ka diri. Magpanagana magita diri unsa pa kag moadto ta sa nasod nga putlag ulo ang mga Christian dito. Kamatayon ang silot kung makita nila nga nakay Bible. Becoming like Him in His death. And so somehow attaining to the resurrection from the dead. Mga igsoon, di man ta angay madlok sa kamatayon. Kung nabanhaw si Jesus, mabanhaw pod ta. Amen? Dili pa karon. Ang nangamatay, nag-una na to, napa sila sa lubnganan. Ang ilang kalag, to na, present na sa Ginoo. Ang sige yung pulong sa Ginoo. To be absent from the body is to be present with the Lord. Because you are present here, you are absent there. Very simple. Ganahan ka absent ka diri, ato na kas Ginoo. Pero naa pa kay purpose, inay mong tupad, naa pa kay purpose igsuon.
Di ba? Daghang pang Heart Cry Conference mahitabo next year. Let's pray. Nga sama gihapon ini nga conference. Tingali dako na nga space kay daghan ang maka-attend. Karon limitado man ta. But praise God because kining tanan na realize tungod sa ato ang pag-ampo. Amen? Tungod ginis gracias Ginoo. And then kinahanglan ma-realize nato, are we already mature in our faith? Can we call ourselves mature Christians? Mature na ba ta mga igsoon? In Colossians 1:28 to 29, the Apostle Paul said, "He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ." Fully mature in Christ. Mao na nindot kayo nga kahimtang sa usa ka Kristohanon kanang ma-fully mature gyud ka. Kay kanang fully mature dili naman gina dali nga mawala, dili na gina siya mawala, dili na gina siya mangluod man gani maka-recover ra dayon. Tungod kay hamtong na silang pagtuos Ginoo. Ug nindot kayo kung mao na mahitabo sa tong mga membro simbahan kanang fully mature. We are so glad to present them to the Lord that they are fully mature in Christ. Munya nganong na fully mature sila kay ikaw pod nga nag-lead, fully mature po ka. Lisod man kayo na fully mature sila niya, ikaw immature ka. So kung unsa ka, mao po'y mahitabo ana nila. As I have said, Jesus is our perfect example and we need to follow Him. Matthew 20:28 and Mark 10:45. O nagiingon diha nga si Jesus ni anhi siya dili aron nga alagaron kundi siya mo alagad. The Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life as a ransom for many. And then usa pa gyud sa nindot kay kinaiya sa hamtong nga Kristohanon sa tinud-anay nga disciple ni Kristo Jesus. Kanang naay pagkamalahotayon, perseverance. In Hebrews 12 verse 1, let us run with perseverance the race marked out for us. Kinahanglan mo lahutay kita. Kung gisugdan nimo humanon gid nimo. Narabay uban nato mayra magsugod nya dili humanon. We need to finish the race just like the Apostle Paul. The one who perseveres to the end will be saved. Ang di makalahutay, dili maluwas. Matthew 24:13. Mga igsuon, ang but pasabot diha, ang tinuod nga maluwas or naluwas, mulahutay. Kana kay wala makalahutay, dili tinuod nga giluwas Ginoo. Dili tinuod nga naluwas. Tungod kay ang grasya sa Ginoo madagayaon alang kanato nga makalahutay kita. Ug dili mo hatag ang Dios og pagsulay nga di nimo madaog, di nimo makaya. Mao na mga igsoon kung naa man kay kalisod karon sa imong kinabuhi na kay struggle, ayaw pangunahuna nga ikaw rin nakasulay ana. Dili na unique nimo. Halos tanang mga anak sa Dios. Mga kaigsuonan nimo sa pagtuo nakasulay sa maong pagsulay. Dili siguro pareha ang degree. Pareha sa gi-share ni Pastor Lendon, lisod kaayo ang iyang pagsulay. Dila ni Sister Reggie sa ilang pamilya. Tungod nila pero ato makita unsa ka madagayaon ang grasyas Ginoo. Amen? Mao na mga igsoon nga kining tanan nga naa nato ron ug naabot nato ron grasya ra ginis Ginoo nga nakalahutay ta. Grasya ra gid pastor nga wala gid ka mawala ito sa China. Abi niya nawala ko pero naguna na day ko niya ito sa gate. Nya ako po nanghunahuna ko asa ka tos pastor nangita po day siya nako. Puti mo kung dakuha sa airport ito mga igsoon. Grabe yun. Yan, sakay pa mig train. Dito naging ko nakulbaan. Sakay na kog train. Asa mga makita ang airport nga mo, sakay kag train niya. Layo pa kayo. Kuha na yun. Di naging magkita rin. Ni Pastor Lendon. Nya di po may kakunta kay walay wifi. Lisod kay ito sa China. Oy, ang ilang internet ito, di gid masaligan. Muna nga close kayo sila dito sa ilahang social media. And talking about social media, abin yung mga igsoon, mao po ni problema na to ron. Mao ni siya distraction sa atong spiritual growth.
Kumusta man ang inyong social media? Okay ra ba? Purti na yung sosyalan ninyo? Let us be warned with this. This is serious. As citizens of heaven, many of us, especially here in the Philippines, we are already becoming netizens. Ang atong naong nanapirmi sa internet. Kani, prangka-prangka pagka-istorya, apil ko ani. Mas pirmi pilit sa akong kamot ang cellphone kaysa Bible. Ang cellphone, pirmi nas bulsa. Pirmi na sa imong kamot. Sud ka sa comfort room, kuyog ang cellphone. Ang Bible, di malagi nimo kuyog. Ngayon ka, nanyo manawag, pastor, dagharap kay manawag na ko. Okay. Ang Bible na cellphone, okay ra. Kabalo ba mo mga isunon sa meaning anang netizens nga word? Ako nang gi-research sa dictionary. It is a user of the internet, especially a habitual or avid one. Kanang word nga avid, kung ato pagin ng tanawon, avid means characterized by enthusiasm. Di ba grabe ang imong enthusiasm? Nga magtanaw sa imong gitanaw diha, no? Ano ba? Hinduta eh. Ang Bible lagi, wala yung kitag nagtutos. Dutas Bible, uy. Wa malagi ko kita lagi na, pero ang cellphone lagi, grabe, mga ka-avid lagi. Nya, vigorous pursuit pag yun. Nga og, kuhaan mo cellphone, mura gukuron, uy, gukuron. Ang Bible, kuhaan. Sige, mga na. Klaro kayo. And then, desirous. To the point of greed. So, muna delikado kayo. Nga mong cellphone, mura di mo mabuhian ba? So, we need to confess and we need to repent. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. And another distraction mga igsoon sa atong pagkahamtong nga di ta katubo, di ta mo mature sa atong espirituhan ng kinabuhi, kanang gitawag og self-reliance. Growth requires dependence on God. You need to be fully dependent on God. If you are fully dependent on God, you will be independent to anybody. Ang imong gisaligan kinahanglan ang Ginoo ra gyud. You need to focus your eyes on Jesus alone, as He is the author and the perfecter of our faith. Everything comes from Him. Amen? Di ta maghangad sa uban, maghangad ta pirmis Ginoo. Kung naa kay need, isultis Ginoo. Di ba? Ganiya ang message ni Brother Tobias. You can ask anything. Your desires, your wants, your needs. Kung muabide ka sa Ginoo o gayang pulong na animo o ang pulong niya na animo, you can ask anything and He will grant it. Apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5. We always have the tendency to have control of our lives. Mo ni kalabanan nga atong weakness. We rely on ourselves and this will always hinder our growth spiritually. Kung mag-rely ka pirmi sa imong abilidad, mag-rely ka pirmi sa imong hibaw-an, anha, pirmi nimo ma-experience ang frustration sa imong kinabuhi. Pirmi kang ma-fail sa imong mga plano. Kapoy ka ina. Pero kung mo-rely ka fully sa Ginoo, bisag para sa imong kaugalingon, dili maayo, pero tungod kay kabalo ka, mao nay will sa Ginoo, you are grateful. And you are still joyful. Because that's the will of God for you. So let the Holy Spirit fills and empowers you. Mora gini sekreto mga igsoon, magpapuno ta sa balaang espiritu.
Nindot yun kayong mapuno ta sa Holy Spirit. Kay di gid mawadag power, no? Kaya ang Holy Spirit, mga igsoon, siya kanunay ang maghatag nato og kusog. In 1 Peter 5, verse 5 to 8, it says here, "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure," thank you, Pastor, "they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." So mo ni mga igsoon, ang ako ang ma-encourage na tong tanan gikan sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan kanunay magtubo gyud ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Kinahanglan nga naa nato ni. We will possess these qualities in increasing measure. Mao ginay pinakanindot nga mahitabo sa atong kinabuhi. Let's bow our heads. And I would like you to meditate upon our message or God's message today, this afternoon. Do we possess these qualities in our lives in an increasing measure? Kining atong pagkamaayo, pagkadyusnon, pagpugong sa kaugalingon, ang atong kahibalo, kining atong paghigugma sa atong usag-usa, kinahanglan mga igsoon nga magtubo kini sa atong kinabuhi. Father in heaven, we thank you for saving us. And it happened because you have sent your only Son, Jesus Christ. And help us, Lord, that as we are saved and we are already born again, as reborn believers, Lord, help us to grow spiritually, daily. And always, Lord, we pray that we will always rely in the Holy Spirit. Align our hearts with yours. And all these things for your glory. In Christ alone. Amen.